Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kinakalingan ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kaniyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sino mang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyo, sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama kaniya sa mga likulikong landas. Tatakutin kaniya at pupuspusin ng agam-agam. Pagtitiisin kaniya ng bigat ng kaniyang mga tuntunin. At susubukin kaniya sa pamamagitan ng kaniyang mga utos. Hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kaniya. Pagkatapos niya sa iyo, ipahahayag niya sa iyo ang kaniyang mga lihim at paliligayahin kaniya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan ka niya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba ang karunungan? Ito ay ang kabutihan at kaayusan na inilagay ng Diyos sa mundo. Masasabi din natin na ito ay ang kalooban ng Diyos. Ito ay matatagpuan natin kung ito ay hinahanap-hanap natin. Hindi naman nagtatago ang Diyos. Ang kagustuhan niya ay pinapakita niya sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng gabay upang malaman ang kalooban niya na nagdadala ng kaayusan sa ating buhay. Yan po yung ating konsyensya, ang ating budhi. Our conscience is the internal compass in each one of us to guide us to the truth and to what is good. Tayo ay magiging marunong kung sinusunod natin ang ating budhi. Ang nagpapahalaga sa karunungan, ng ibig sabihin nagpapahalaga sa kanyang budhi, ay mabubuhay ng matiwasay. Sa simula, parang mahirap sumunod sa ating konsyensya. Parang ang dami ng mga bawal na gawin. Dito sinusubok at dinadalisay tayo ng Diyos kung tayo ay tapat sa Kanya at kung handa ba tayo para sa buhay na maayos. Nagtitiwala ba tayo sa gabay at kalooban ng Diyos? Kinikilala ba natin na ang gusto ng Diyos ay mabuti sa atin? Kung mayroon tayong ganitong tiwala at sumusunod tayo sa konsyensya na ibinigay ng Diyos sa atin bilang gabay, mararanasan natin na matiwasay ang ating buhay. Hindi tayo magsisisi. Pero kung hindi tayo susunod, mapapahamak tayo. Mapapasama ang ating buhay. May maling paniniwala ngayon tungkol sa kalayaan. Akala natin na tayo ay talagang malaya kung magagawa natin ang gusto natin.
Hindi naman lahat na gusto natin ay mabuti. Naging mapurol na ang ating pag-unawa dahil sa kasalanan. Hindi na natin talagang nalalaman ang tunay na kahalagahan ng lahat ng bagay. May mga bagay na akala natin na mabuti pero masama pala. Umaayaw tayo sa mga bagay na para sa atin ay mahirap. Kasi hindi natin nakasanayan, pero mabuti pala. Mahirap pag-exercise, pero mabuti ito sa ating kalusugan. Ayaw natin ng gulay, pero nakakapalusog sa atin. Kaya kung gagawin na lang natin ang gusto natin, hindi mapapabuti ang ating kalagayan. Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng nararapat, paggawa ng mabuti. Ginagawa natin ang mabuti kasi nakikita natin na mabuti ito. Ginagawa natin ito ng malaya at hindi napipilitan lamang. Yan ang tunay na kalayaan. Binigyan tayo ng kalayaan upang makapagpili ng mabuti, ng maganda at ng tama. May konsyensya tayo upang may gumabay sa atin para tunay na maging malaya. Sikapin natin na maging matuwid ang ating konsyensya. So we need to educate and to form our conscience. And we need to follow our right conscience. Kaya hubugin natin ang ating budhi at sundin natin ang matuwid na budhi natin. Salamat to Diyos sa karunungan na ibinigay mo sa mundo at sa aming budhi na nagdadala sa amin ng karunungan na ito. Talagang mahal mo kami. Hindi mo kami hinayaan na maligaw sa landas at mapahamak. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.